Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August bonus reading para po sa inyong pera and career. So Aris, ngayong buwan na ito, ngayong reading natin, pag-usapan natin kung anong kakaharapin mo at mga dapat mong asahan pagdating sa iyong kaperahan at pagdating sa iyong karera para sa buwan ng Agosto. So, tulad na kagawian, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung anong magaganap para sa inyo. Sit back, relax, and enjoy our reading and use your intuition para malaman mo yung talaga yung para sa'yo sa reading natin today. Okay, Aris? So, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. So, kung meron kang pangmalakas ng isang tanong na gusto mo itanong sa akin pero secret lang natin yan, nasa isip lang, wag mo isulat sa baba and I will try to answer that at the end of our reading. So, stay tuned for that. So, Aris, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Aris dito po sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you so much for not skipping the ads. So, Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August pagdating sa inyong pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Tower card. Yes, change is beautiful. In the area of what you want, you have the Magician card. Yes. In the area of what you need, you have the Two of Swords. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Yes, beautiful. In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Temperance card. Lovely. In the area of your fortune, you have the Judgment card. Yes, napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Five of Cups. Parehong five things are changing talaga. Five, may changes na darating sa buhay mo ngayong buwan na ito pagdating sa iyong kaperahan and career. Kaya kung feeling mo ngayon, Aris, stuck ka, huwag ka mag-alala, may paggalaw na, may pag-abante na, may nagbabago na. So, congratulations. In the area of your outcome, possible outcome, ano kaya ito? Mamaya, sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. So, bago natin basahin in a very comprehensive way ang mga cards for today, alamin mo natin kung anong lingering energy in your background. Okay? You have the Ace of Wands. Wow! Ito, garantiya sa'yo, Aris, meron kang hihintayin o meron kang i-anticipate o asahan na pagbabago. Okay? Out with the old, in with the new. Mga bagong bagay, bagong opportunity. Nakita ko sa inyo, promotion, ganyan, o may pag-aumento sa sahod. In total meaning talaga, may pagbabago. May aasahan kang darating na bago na kailangan mong tapangan ng sarili mo. Parang kailangan harapin ko ito, kailangan yakapin ko ito because this is a once in a lifetime opportunity at kailangan ito ng readiness mo, kailangan din to ng kahandaan at saka pagyakap mula sa iyo. Okay? So sabi ng spirits mo, be confident kung ano yung mga nangyayari pagbabago at nakita ko yung plano mong to. May plano ka na meron kang idea somehow, Aris, sa mga gagawin mo to mga susunod na linggo, susunod na buwan, nakita ko mag-stretch ito hanggang next year na mga pagbabago sa life mo when it comes to your career and kaperahan. Nakita ko this time around, yung gagawin mo magubunga. Okay? There is fire within you and passion within you na gagawin mo talaga to at ito yung magbibigay sa'yo at magdudulot sa'yo ng malaking pagbabago. So ngayon, be ready, be excited because this is something beautiful. A magnificent change. Kaya ikaw, kailangan, Aris, mag-isip-isip ka na rin na kailangan bagong atake, bagong sistema, bagong pamamaraan. Yung mga ginagamit mo before when it comes to pursuing something ay hindi na gumagana. No? So, yung mga lumang sistema, lumang paraan, itapon mo na yun. Ngayon, kailangan mo mag-brainstorm para mo atakihin tong bagong idea, bagong lugar. No, talaga nakita ko sa inyo lilipat ng ibang kumpanya, lilipat ng ibang bansa, or lilipat ng ibang lugar. Literal, no? Some of you naghahanap ng bagong setting, bagong atmosphere, bagong pagkakataon, ganyan. So ngayon, para ito na yung right timing to do that because you're confident enough to try more and to do more. Congratulations. Mga pagbabagong dapat maganap this time na magdudulot sa'yo na mas higit pang abundance, mas higit pang bunga na hindi mo akalaing makukuha mo this time. Siguro may kaba ka, may takot ka, pero huwag ka mag-alala. Everything will be fine. Okay? So, pag-usapan natin ng iyong full spread this month for pera and career, you have the Tower card. Okay? Change is inevitable. Okay? May pagbabagong magaganap sa'yo, sa kapirahan mo at sa career mo dito sa buong buwan na ito. Either nakita ko na merong power dynamic na nagagawa sa trabaho, parang may papalitan na boss, may papalit na co-worker, o may papalitan na posisyon, or papalit ng department, parang ganyan. Something is changing in your workplace
o sa ginagalawa mong industriya, nare-require kang aris na yakapin siya. At wag mo daw ikontrolin, wag mo daw puwersahin, at wag mo daw katakutan yung nangyayari. Because things are changing in order for you to get the new blessing sa buhay mo. Okay? So kung meron mang inaayos, meron mang tinatanggal, meron mang nire-rearrange si God sa life mo when it comes to your pera and career, sabi ni spirits mo, it's for the better. Siguro ngayon nag-a-adjust ka pa, o kaya medyo gulat na gulat ka, o kaya paano ba to, marami nangyayari, dami ko kailangang ayusin, dami ko kailangang asikasuhin, paano to. Pero okay lang yan. Sabi ni spirits mo, let it flow, let it go. Para makikita mo yung mga bagay, mapupunta sila on the right places. Okay, siguro sa umpisa very very chaotic, sa umpisa very very magulo at nakakainis, di ba? Pero unti-unti makikita mo, kaya pala binibago ni God. Kaya pala nire-rearrange ni God because meron para sa akin na mas malaki at mas maganda. So, things are changing when it comes to your money. Nakita ko to for the better. At kung dati hirap na hirap, pagod na pagod, ngayon medyo unti-unti makikita mo yung pag-advance, pag-abante. Medyo nakita mo yung parang ilaw may sulo may light at the end of the tunnel na parang, parang promising pala ito. Akala ko nung una, kakaiba, akala ko nakakatakot. Pero teka, parang maganda pala sa akin to. May plot twist pala sa akin si God. Porque magulo ngayon, porque nahihirapan ako. Meron palang maganda para sa akin, para sa kaperahan ko ngayong buwan na ito, ngayong August. Okay? Siguro ngayon July, naparood nyo ito by July, ano ba araw ngayon? July 20? July 28 ko to sinut. July 28 siguro ngayon, medyo naguguluhan ka sa career mo, o kaya may mga problema here and there, maraming aberya, at talagang hindi na kaya ng utak mo, gusto mo nang mag-shutdown minsan, Pero ngayon sabi ng spirits mo, unti-unting binabago. Alam mo yung crumbling theory? Yung parang sabay-sabay nagkakaroon ng problema, unti-unti nagkakaroon aberya, here and there, sabay-sabay, parang ano ba yan? Ba't ang gulo-gulo? Ba't daming nangyayaring aberya? Crumbling theory daw yun. Ibig sabihin, unti-unting nilulusaw o binabago o nagka-crumble yung iba't ibang bagay sa buhay mo kasi malapit ka na mag-breakthrough. Okay? This is your breakthrough. New job, new opportunity, o kaya pagtaas ng sweldo, o kaya i-recognize ka na ni boss, magkakaroon ka ng new position. This is your breakthrough. Kaya parang binabago ngayon dahil meron kang pag-angat. Parang, alam mo yung catapult, yung parang hinihila, i-release yung goma, biglang titilapon kang ganon. Parang ganon. You're on the catapult this time. Your roadblocks this time, o stress or worry mo or obstacles mo, parang kina-crumble lang yan para biglang mag-shoot ka paangat at gawin mo yung tama, okay? At magkaroon ka ng tamang spasyo para sa mga bagong bagay, okay? The Tower card is being clarified by it's time for change, okay? Especially here with the 5-5 here, time talaga para magbago, para sa pagbabago at para sa pag-angat, okay? Tower card, clarify po natin. Spirit guides, Holy Spirit, you have, 5 of swords. Nakompleto natin, 5, 5, 5. 5 of swords, 5 of pentacles, and 5 of cups. 5 of swords here, sinasabi ng spirit guides mo, huwag mo nang pag-focusan yung nega. Okay? Huwag ka mag-focus doon sa painful, huwag ka mag-focus doon sa magulo o sa negatibo. Yung para sabi mo, ano ba yan, nagugulo na yung mga papeles ko, ano ba yan, umalis si boss, ano ba yan, nawala yung ganyan, ano ba yan, dami nangyayari. Kaysa mag-focus ka sa negative, isipin mo, bakit nagbabago? Bakit tinatanggal o bakit may problema? Ganyan. Pag naisip mo yung positivity outside of the negativity na nangyayari, bigla-bigla magkakaroon ka ng hope at magkakaroon ka ng epiphany na parang, okay, now I understand. Ito pa dapat ko gawin, mas lumilinaw ang isip mo, mas nalalaman mo yung right strategy. Kaysa pagtuunan mo ng pansin yung nega. Sa mga nagbabago ngayon sa buhay mo, you need to hold on. And harness that courage na okay lang yan, dadaan lang yan. Alam mo yung parang sinasabi na, yung term na lilipas din to. Yan. Nakita ko yung quote na yan sa Facebook, sabi, yung quote na lilipas din to, para binibigyan kanya ng kalakasan at hope na magiging okay din na lahat, hindi to permanente, ito'y temporary lang, at kapag lumagpas ito, magiging okay ka na. Okay? Sabi rin ng spirit guides mo na merong hope doon merong parang confidence doon parang pinagpapasa Diyos mo na lang lahat ng bagay kung may mga nangyayaring aberya here and there, pero okay ka naman. Alam mo lang yung parang hindi ka lang sanay na may nagbabago o hindi ka lang sanay na pag hindi organized or hindi in order ang lahat, parang feeling mo ayan may problema na naman, may problema. Pero nire-rearrange lang ni God. Yung mga bagay na hindi mo kayang i-arrange, si God mismo ang nag-rearrange. Yung mga bagay na hindi mo kayang bitawan, si God mismo ang nag-aalis sa buhay mo para mapanghawakan mo yung mga karapat-dapat. And now, sabi spirits mo, learn to enjoy life, okay? Huwag mo masyadong isipin yung nega, yung mga sinabi ng ibang tao, yung mga ginawa nila sa'yo, o yung mga pagkakamali mo rin. Learn to forgive yourself and celebrate what you have. Nagbabago na ang lahat. So ngayon, daanan mo at watch out because something beautiful is coming, okay?
In the area of what you want, you have the Magician card. Okay, si Magician card, it's all about you starting something on the beginning of a new life, a new beginning. With a 1 here, talaga nagsisimula ka ng bago. At huwag mo katakutan, Aries, kasi nasa iyo lahat ng tools. Okay? Nasa iyo lahat ng swords, ang cups, ang pentacles, at ang wand. Nakalantad yan sa kamay mo. Hindi mo lang alam ngayon na siguro hindi pa ako ready, siguro hindi ko pa kaya, siguro takot na takot pa ako, baka hindi pa ako sapat, ganyan. Siguro, sabi ng spirits mo, ready ka na. And ito yung minamanifest mo. Nag-manifest ka, no? Ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan about a certain job offer o kaperahan. Baka may hinihintay kang pera from someone. And sabi mo, ito yung babago sa buhay ko. Ito yung mag-change life ko for the better. Pero ngayon talagang namamayani yung stress mo, namamayani yung kaba mo, yung duda at saka pangamba na baka hindi ko malaanan ng pera o karampatang panggastos yung mga bills mo siguro ngayon. O kaya sa career mo, things are changing. Medyo mahirap, pero ngayon sabi mo, kinakaya mo. At ginagawa mo lahat ng mga kaya mo para kunin yan. Pero sabi ng spirits mo, you have the power to change everything. Tingnan mo sa kanyang tiyan, merong ahas dyan na kinakain ng kanyang sariling paa. Yun yung Ouroboros. Yung snake eating its own tail. Ibig sabihin, you have the power to change. You have the power to change your future, to change your setting, to change your endeavor. Okay? Hindi ka stuck, hindi ka mahina, Aries. You have everything that you need para malagpasan ito. Tamang idea, tamang plano, tamang diskarte, at confidence in your part, magagawa mo yan. Whatever you're trying to manifest, madadala mo yan sa realidad mo. Pag lumalabas si Magician card, ibig sabihin, everything is possible. At kaya mo. So, napakaganda for you. Confirmation yan sa'yo, Aries. Kung meron kang gagawin ngayong buwan, pagdating sa iyong pera at career, kaya mo, magagawa mo, okay? Kung meron ka bang problema na super sakit na ng ulo mo, sabi mo sa sarili mo, lilipas din to. Lilipas din to, hindi magkatagal, temporary problem lang to, malalagpasan ko to. I have God, so I worry. I have God, so I stress, okay? The Magician cards being clarified by, 5 of Pentacles, yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, katulad sabi ko kanina, may alinlangan, kakayanin ko ba yan, magagawa ko ba yan, magiging successful ba ako dyan, hindi ba ako nag-iilusyon, mga ganyan-ganyan. So, parang ikaw mismo din ang down mo sarili mo, Aries eh. So, yes, for sure, siguro nakita mo yung mga kakulangan mo. Siguro, halimbawa, balak mong mag-YouTube. Halimbawa lang ha, tapos wala kang camera, wala kang ilaw, wala kang maayos na mic. Sabi mo, ano ba yan? Paano ako makapagsimula? Wala akong to, wala akong nito. Pero sabi ng spirits mo, meron ka. Handa ka na. Kung ano yung mga tools na meron ka sa bahay, kung ano yung resources na pwede mong gamitin, maging madiskarte ka at doon ka magsimula. Halimbawa, may cellphone ka naman decente, okay naman yung mic niyan. Doon ka muna magsimula. Tapos yung ilaw, kung wala kang magandang ilaw, gumamit ka ng natural light. No? You have to start from scratch at gamitin mo lang yung meron ka. Sabi ni 5 of Pentacles, yes, you may seem to be lacking a lot. Siguro meron ka mga bagay na wala o may mga gusto kang makuha pero ngayon salat. Pero sabi ni spirits mo, if you want to make things to happen in your life, ang gamitin mo ay yung mga bagay na meron ka. So, ang tawag doon diskarte. Ang tawag doon ay pagiging maparaan. Kay Aries, sabi ng spirits mo, ikaw, wala kang ganito, wala kang ganyan. Ano gagawin natin? Maghihintay ba tayo? Paano kung walang magbigay? Paano kung yung sweldo mo ay hindi sapat para bilhin yung kailangan mo? So, magsimula ka sa mga bagay na meron ka. Diskarte ang kailangan mo. And help is coming. Meron tutulong sa'yo basta kailangan daw ikaw ang initial na magsimula. Ikaw ang initial na magtumulay o mag-step forward. Bigyan mo ng pauna. Ikaw ang bumukas ng pinto, Aries. Ikaw ang bumukas ng pinto at sinasabi ko sa'yo, the right people will come to help you. Okay? Nakita ko rin dito na pagtuunan mo doon pansin ang iyong strength more than your weaknesses. Hindi pwede lagi mo inisip na, ay wala akong ganito, wala akong ganyan, mahirap ako, walang tumutulong sa akin, hindi pa ako sapat, ako nakapag-aral, sorry, hindi ko kayang gawin yan. Pag yun ang pinapairal mo, lalo kang hindi aabante. So make sure, alamin mo, saan ako magaling? Magaling ako mag-painting. Magaling ako makapag-usap sa ibang tao. Kaya ko konsultan yan. Kaya ko siya magaling ako sa usap tao. Magaling ako dyan. Magaling ako mag-convince. Kaya ko yan. So, lagi mong gamitin yung strength mo. Saan ka magaling more than your weaknesses para makaya mong i-bring to your reality yung mga bagay na gusto mo. Tapang, diskarte, at paniniwala sa sarili, you can do anything. Okay? In the area of what you need, you have the 2 of Swords here. The 2 of Swords, sabi ni spirits mo, nahihirapan ka mag-decide. No? Meron ka mga ginagawa ngayon na tungkol sa pagbabago sa buhay mo at medyo masakit na sa ulo, and you feel like, tama ba tong plano ko? Tama ba tong desisyon ko? Teka, wag ko muna. Parang meron kang bagay na pinagpapaliban. Meron kang bagay na parang hindi mo pinagde-decidean kasi hanggang ngayon, confused ka pa o hanggang ngayon hindi ka pa sure kung tamang step ba yun, tamang hakbang ba yun. Maybe because you're afraid to fail. Normal naman yun sa ating lahat. Kahit ako, natatakot minsan akong kumilos o gumalaw kasi baka mamaya mag-fail ako. Pero, like ko naisip,
paano ko malalaman kung failure yung gagawin ko o failure yung pinapasa kong project or endeavor kung hindi ko susubukan? Mananatili lang siyang inaalikabukan yung project mo sa bahay o yung plano mo sa isip mo. Magkakaroon lang yan ng sapot-sapot at masasayang. So, you need to decide. Sabi ng spirits mo, wag mo siya i-guard ang sarili mo. Like, nakaganto siya, o tinan mo, nakaganon siya. Gina-guard niya ang puso niya to the point na hindi na siya nag-grow. Dahil ayaw niya masaktan, ayaw niya magkamali, ayaw niya magbigay ng espasyo sa imperfection. Aries, you're very bold, you're very ambitious, you're very competitive. Kaya sabi ni spirits mo, you need to decide on something. Parang sabi ni spirits mo, wag ka na daw magpatumpik-tumpik pa about that question. May question ka eh. O meron kang alinlangan about something. Sabi mo, what if, baka masayang, sana, baka pwede, pero hindi mo in-action na, nasa isip lamang. Sabi ni spirits mo, ngayon ang pagkakataon na upuan mo na yan. Itanong mo sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, uy, sa tingin mo, tama kaya ito gagawin ko? Tapos pagdalay-nilayan mo. And then, come up on a best solution at yun ang hakbangan mo. Be confident in your plans. Okay? Clarify natin to. Narinig ko din, Aries, na parang kung nahihirapan ka sa 2 options, meron pa daw 3rd, 4th, and 5th option na lalabas. Okay? Meron pang ibang option o ibang pintuan kang makukuha this time na magbibigay sa'yo na mas malinaw at mas magaan na pananaw sa decision mo. Na para, okay, itong dalawa lang tong iniisip ko, meron pa pala ibang option. Bakit ako naiipit sa dalawang to? Meron pa pala akong ibang pwedeng pamilian at ibang solusyon na pwedeng gawin na mas magaan, mas efficient, mas effective. Okay? The 2 of Swords being clarified by the Knight of Swords. Okay, sabi ng spirits mo, huwag ka daw magmamadali. Okay? Huwag ka daw magmamadali sa iyong pag-decide. Kailangan sigurista ka this time at inupuan mo talaga ito at binusisi mo kasi baka malihis. Okay? Baka malihis. O baka madala ka lang ng emosyon, madala ka lang na parang, sige na, kailangan ko na mag-decide. Parang nadaan ka sa pressure o nadaan ka sa pagmamadali dahil sa oras or timeline or may deadline. Ganyan. Sabi ng spirits mo, you need to sit down and take this decision seriously. Hindi pwedeng minamadali, hindi pwedeng basta-basta na lang. Okay? Sit down, talk to the people. Baka kasi bigla ka na lang magkaroon ng rush decision somewhere in August. Okay? Pagdating sa pera mo to at karera, kaya kailangan talaga masinsinan. Okay? Hindi pwedeng rush, hindi pwedeng labas-pasok lang ang pera o kaya bigla ka na lang decide sa career mo. Hindi ganun kabilis yun, hindi ba? Dahil nga naman, ang career ay mahirap habulin, mahirap i-maintain, at mahirap i-keep, di ba? So, dapat talaga sound ang decision mo. So, ngayon, huwag mong babadali, upuan, like I said kanina, ipagtanong mo sa mga kakilala mo, sa mga pinagkakatiwalaan mo, kung ano yung best big decision. And saka mo timbangin, at yung mabubuo mong plano, be confident on that plan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the World card here. Yes, sabi ng spirits mo, kapag lumabas si World, this is the end of the cycle. End of hardship. End of struggling on those areas sa buhay mo. Kung nahihirapan ka halimbawa sa love life, ayan, patapos na yan. At binabago na God yung life mo. At malapit na matapos yung mga pain, sorrow, and regrets, and mga sakit-sakit sa ulo talaga na mga pangyayari. Unti-unti na nagbabago, kaya relax ka lang, okay? Sabi ng spirits mo, total leaving something behind, okay? Iwanan mo na yun, isara mo na yun, halimbawa, mga plano na hindi natupad, mga pangarap na walang pinutunguhan, o mga ginawa mo na alam mong, kahit anong piga ko dito, wala na talaga eh. Parang, kailangan ko na umalis, kailangan ko na mag-grow, kailangan ko na lumipad, ganyan. So, the World card's also a card of travel. Baka meron po sa inyo mag-travel this time. Finding your life somewhere else kung saan nandoon yung kapirahan. Meron sa inyo, nakita ko, magiging permanente ang migration. Something like that. So ngayon, alam mo na malaking pagbabago ito at nag-a-arise na sa ngayon pa lang yung mga problema na kailangan bayaran yan, kailangan iwanan to, kailangan asikasuhin yung papeles doon, kailangan tignan kung saan lilipat, yung travel time, tapos yung magiging trabaho mo kung saan ka pupunta. Ang daming pagbabago, ang daming kailangan asikasuhin. Kaya, sumasakit talaga ang ulo mo at na-stress ka na. Pero sabi ni spirits mo, i-enjoy mo lang yung process ha. Matuwa ka na lang para sa'yo mo, at least nagbabago na. At least umaangat na. At least meron development. Para hindi mo laging isipin yung nega. Iikot mo yung perspective mo sa positibo. Pilitin mo. Ang inaaral yan eh. Nakukuha yan sa pagka-practice everyday na parang, ano ba yan, dami nangyaring aberya. Hindi, teka. Dapat isipin ko to as this, like that. Parang, as this, as that, like that. Parang isipin mo sa positibong paraan. Kaysa puro negas. Parang, ano ba yan? Traffic na naman. Ano ba yan? Umuulan na naman. Isipin mo na, ay hindi, baka dinedelay ako ni God pumunta doon kasi pinaprotektahan niya ako kaya may traffic. Siguro kaya umuulan kasi para mamaya pagdating ko sa office hindi na ganun kaulan. Para pag uwi ko baka mamaya hindi na ganun kaulan kasi binuhos lang yung umaga. Mga ganyan. So, think the positivity outside of what's negative na nangyayari. Para gumaan ang lahat at para ma-realize mo, oo nga no, may nagbabago. Oo nga no, may pag-angat ako sa buhay ko. So,
papasok ka na sa new era of your life, Aris. Bagong buhay, bagong beginning. Kaya ngayon, paalala taga spirits mo, isara na ang nakaraan, okay? And also, step forward. Step forward, conquer the world. Kaya mong abutin na lahat sa buhay mo. Just have to be brave. And just have to be excited na maraming darating na bago. Alam mo, pag may nagbabago sa life, pag may nawawala, minaalis, merong natatanggal, lagi ko iniisip, siguro may papasok na bago. Siguro may magandang para sa akin. Yung lagi iniisip ko, alam mo, meron akong ina-apply na trabaho ito nakaraan. Siguro inabot na ako ng year. Kakatsaga ko doon kasi passion ko yun. And then, ayaw talaga. Kahit anong pasa ko, kahit anong submit ko, lagi ako nare-reject. Lagi akong parang, ano ba yan? Tapos na-realize ko this time, ito mga gantong mga buwan na to, na-realize ko, baka hindi para sa akin yun. Baka pinipilit ko lang ang sarili ko, pumasok sa pintuan na hindi yun for me. I'm feeling like God is protecting me on that road, on that endeavor, no? At parang ganoon din nakita ko dito na, isara mo na yun, Aris. Change for the better. Alam ko masakit sa ulo, masakit sa damdamin na bakit ko iwanan yung isang bagay na importante sa akin dati. Ngayon sabi ng spirits mo, dapat mo ma-realize na it's over. It's over yung past na yan and kailangan mo na magsimula. You have the strength, you have the ability. Alam ko ngayon medyo pagod ka o kaya nahatakot ka kasi walang assistance o hindi mo pa kaya, pero kaya mo. Kaya mo. Sabi ng spirits mo, kaya mo. Ngayon, huwag mong madaliin ang sarili mo ha. Pumapasok ka pa naman, nasa adjustment period ka pa. So ngayon, huwag madaliin ang sarili. Pagdesisyonan every step of the way. Nakita ko naman na huwag mo daw bigyan ng sarili mo ng pressure. Don't give yourself too much rushing na kailangan magawa at ma-perfect ang lahat. Daanan mo lang at magkaroon ka ng mga lessons along the way. At makikita mo rin yung mga tamang hakbang. Pero ngayon, enjoy the process. Just go with it, pero don't rush. Okay? The world card, i-clarify natin. World cards being clarified by the Nine of Swords. Yes, like I've said, katulad kanina, yung example ko sa akin na pero problema ko yun kasi ayoko iwan, ayoko isara yung chapter na yun sa buhay ko kasi pangarap ko yun, katok ko ng katok sa pintuan na yun, pero talagang hindi ko magana kahit anong gawin ko, kahit anong advancement, lagi na uuwi sa wala. So, napaka-painful. And you are now worrying, nag-worry ka, Aries, kasi paano yung bagong simula ko, saan ako pupunta, back to zero na naman, o back from scratch, pero okay lang yun. At least, nagsisimula ka ulit. Ibig sabihin, may chance ka pa. No? Meron ka pang pagkakataon na itama o habulin. On the clock, meron akong 20 to 22. Talagang you are aligned. Okay? Aligned ka sa mga bagay na gagawin mo this time. And you are loved. Sabi ng spirits mo, nakita ko rito na, don't worry na. Huwag ka na mag-alala. Itapon mo yung worry and fear mo because you are being protected. Protektahan ka sa mga dati mo, kaya nawala yun sa buhay mo. Protektahan ka sa mga dating job o dating endeavor o pangarap mo na walang nangyari. No, sabi ng spirits mo, because you are being protected. Kaya wag mo nang hangarin pa na balikan yun. Isara mo na yun, move forward ka because bigger and better things are waiting for you. Okay? In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. Yes, 5, 5, 5, 5 talaga to. It's all about changes. You need also to change your mindset, Aries. Okay? Huwag mo laging isipin na mag-isa ka. Huwag mo laging isipin na solo ka lang sa laban na ito. Okay? Darating daw yung mga karapat-dapat na tao na tutulong sa'yo at gagabay sa'yo moving forward. Nakita ko rin dito na kung meron ka mang mga sakit, unti-unti nang gumagaling. Kung meron ka mang iniinda sa katawan mo, umaayos na yan. At nakita ko, sabi ng spirits mo, you need to embrace what makes you unique. Okay, Aries? Parang kasi, sabi nito, huwag kang sumabay sa ibang tao. Huwag kang sumabay sa agos nila. Na parang, ganun sila, lahat sila may iPhone. Kasi ikaw naman, nagtitipid ka ngayon, di ba? Halimbawa lang ito. Sabi mo, gusto ko rin ng iPhone kasi pina-pressure nila ako, mag-iPhone na rin daw ako. Kasi ikaw naman, may pera ka, pero sabi mo, hindi, tatabi ko to for the family ko. Meron ko pinagagastusan nito, bakit ako bibili ng iPhone, okay pa naman yung phone ko. Parang ganun, so parang huwag ka sumabay sa agos nila, sumabay ka sa sarili mong agos. By using your strength, by using what makes you unique, and by using what makes you advantageous kaya sa kanila, okay? Nakita ko rito that help is coming, at paabante ka na, pawala ka na sa mga bagay na nakapahirap sa'yo. Parang nakita ko rito, naiintindihan mo na yung buhay, naiintindihan mo na yung kaya pala ako nahihirapan doon before kasi ganito pala yung mali kong ginagawa. Kaya pala ako hirap na hirap sa ganyan kasi pala ganito pala ang tamang paraan. So parang nagkakaroon ka ng karinawan, nagkakaroon ka na ng wisdom, kumbaga, doon sa inaatake mo ngayon. Katulad yung example ko for me, na-realize ko na hindi ko pala kailangan maging desperate. Hindi ko pala kailangan maging tawag dito, yung parang
makaawa to get one thing, o maging parang katok ng katok na parang awang-awa sa sarili para kumatok, para buksan sa akin yung passion ko na yon. Sabi ko, sige, I need to let it go. Pag gumaan sa pakiramdam mo at tatanggap mo sa sarili mo na, okay, I have to release this kasi hindi na healthy, saka mo marirealize na, ay, meron pala iba pa para sa akin. Habol ako ng habol sa isa, meron pa pala iba para sa akin na much better, bigger, bolder, at mas maayos. Siguro nga pinoprotektahan ako ni God doon, at nililipat niya ako sa isang bagay na mas mahalaga at mas para sa akin. Ano? The Five of Pentacles here is being clarified by the Ace of Cups. Yes, it's all about your heart, it's all about your happiness, it's all about what makes you complete. Sabi ko nga sa'yo, di ba, pagtuunan mo ng pansin kung saan ka masaya, kung saan ka maligaya, kung saan ka magaling. Pag yun ang inano mo, makakalimutan mo yung mga nega, makakalimutan mo yung mga kulang ka. Okay? Your family, what makes you happy pa, Aries, ngayon? Tanungin kita, what makes you happy? Pamilya ba? Mga anak? Yung mga alaga mo aso? Okay, yung trabaho mo, yung passion project mo na dati pangarap mo pero ngayon meron ka na? Kung ano yung magpapasaya sa'yo, yun daw lagi mong alalahanin. Yun daw lagi mong kapitan, lapitan at i-bring up sa buhay mo para maibaon mo sa limot yung mga negang meron ka. Okay? Ay, ganyan tagang buhay, yin and yang, di ba? Parang nega and positive. So, magkasama yan eh. Pero kung lagi ka nag-dwell sa negative, talagang mababaon ka sa problema lalo. Pero kung pagmamahal at kaligayahan ang lagi mong isipin, aangat ka at makakalimutan mo yung mga nega mo at hindi sila makaka-apekto sa future mo. Okay? Napakaganda. In the area of your challenge for the month, you have the Temperance card here. Sa Temperance card, sinasabi niya, tiyagaan mo lang. Okay? Magtiyaga ka lang. Huwag ka magpadalos-dalos. Okay? Ito ay proseso. Okay, tinan mo siya. Hinahalo niya yung wine patungo dito para maging tubig. So, inaayos niya yan. Mabusisi siya, matyaga siya. Sa Archangel Michael, ito protektado ka naman niya, Aries, kaya huwag ka mag-aalala. Na lahat naman daw ay inaayos niya for you. Ang kailangan mo lang talaga gawin ay magtiyaga, magpasensya, maging masigasig pa, at maging matapang ka na sa mga gagawin mo. Nakita ko rito na now is the right time for you to take action, and simplihan mo lang, cool ka lang, okay? Sa ginagawa mo ngayon, cool ka lang, relax ka lang, at magagawa mo yung magandang outcome dyan, okay? I-clarify natin, dalawang angel pala meron sa'yo, swerte mo, Archangel Michael and Archangel Gabriel, pinoprotektahan ka ngayon. So congratulations, okay? Napakalakas mo ngayon sa iyong angel guides. The Temperance cards being clarified by the Nine of Wands. Yes, huwag susuko. Sabi ko nga sa iyo kanina, tiyagain mo, mag-persevere ka, maging masigasig ka, relax ka lang, cool ka lang, at tiyagain mo yung bagay. Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit puyat ka na, kung talaga naniniwala ka na this will change your life for the better, go push. Ituloy mo lang yan, and this will lead you to a brand new beginning, a brand new outcome. Okay? Napakaganda for you. Bigyan pa kita ng cards for your challenges, kasi baka mamaya nakita ko rito mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka na ng tiyaga, mawalan ka ng pasensya at sumuko ka na lang bigla. Baka yan ang maging problema mo daw ngayong buwan na ito pagdating sa iyong kaperahan at karera. Kaya sa gitna ng mga pagbabago, sa gitna ng mga tinatanggal, inaalis at binabalik at binubuo ni God para sa iyo, sabi ng spirit guides mo, wag mo isipin talaga yung mga painful. Always celebrate life. Learn to go out and enjoy your life para hindi mo maisip na mag-quit, hindi mo maisipan na sumuko at hindi ka mawala ng pag-asa, okay? First card, you have courage. Yes, katapangan. Kailangan mo doon katapangan this time, okay? Another message, you have purpose. Alamin mo kung para saan mo to ginagawa. Para hindi ka mag-quit, para hindi ka mawala ng gana. Okay? Para kanino? Para ba sa pamilya, para sa mga anak, para sa future mo, para sa retirement. Alamin mo kung ano yung purpose ng ginagawa mo para hindi ka sumuko. Okay? Another message, honesty. Maging tapat ka lang daw sa nararamdaman mo, sa future mo, sa gusto mo makuha. Pag honest ka, wala kang problemahin. Okay? In the area of your fortune, you have the Judgment card. Yes, ito yung pagkakataon na baguhin ang lahat. Bumangon ka na, Aries. This is a calling for you by your spirit guides, by your Archangel Gabriel here, telling you, ito na pagkakataon, bumangon, kumawala sa nakasanayang mundo, ma-release yung toxicity, bitawan yung dapat bitawan, magising ka sa katotohanan na may mga bagay na dapat baguhin, may mga bagay na dapat alisin. Whether baguhin yung ugali mo siguro, Aries, o baguhin yung sistema mo sa bahay, yung routine mo, yung lifestyle mo, baka medyo may mga bisyo ka here and there, kailangan mo tanggalin yun para makapag-focus ka sa mas importante at wala kang distraction. Nakita ko rin dito na you need to wake up from a wrong system or wrong doing. May mali kang ginagawa daw sa approach mo sa goals mo o sa perahan mo, sa career mo na parang may-realize mo, ganito pala, mali pala yung ginagawa ko. Dahil pala ganito. So, parang lilinis yung daan, lilinis yung isip mo sa mga kung anong dapat at kung ano yung hindi. Okay? Clarify natin siya. Judgment card. Nakita ko if you're seeing signs, angel signs, or lumilinaw ang panaginip mo, isa yan sa mga mensahe sa'yo na yun yung calling sa'yo ni Archangel Gabriel. So, listen to that, okay? Judgment cards being clarified by the Fool card. Yes, talaga, sabi ni Spirit Guides mo,
ito na ang garantiya sa'yo. This is the sign to start anew. To take on that new adventure, sumugal, mag-try ng bago, at take the leap of faith. Gawin mo na yung mga bagong bagay, be playful, be courageous, sumubok ka naman this time. Ito yung confirmation para sa'yo, Aries, to try it. New beginning. Dalawang beses sinabi sa'yo, new beginning, new opportunity, bagong trabaho, bagong lugar, bagong endeavor, bagong kaperahan. So ngayon, kung may naisip kang bagong negosyo siguro, o bagong trabaho na gusto mong pasukin, o bagong sideline, go push. This is your sign telling you, now is the right time to do that. Okay? In the area of your divine messages, 5 of Cups, okay, time to move on. Napakasimple, napakasimple. Sabi ng spirits mo, time na to move on. Kalimutan na ang past, yung mga natapon, yung mga nagbago, yung mga nawala, yung mga natanggal, yung mga binitawan at na totally nawala sa kamay mo. Kalimutan mo na yun. May dahilan sa God ko bakit wala sa iyo yun. At tanggalin mo na yung negativity, embrace the new things. Yakapin yung mga dalawang bagong cup dito and forgive yourself also sa mga nangyari sa past, okay? Move on, move forward, Aries, at maraming bago ang naghihintay sa'yo, okay? So, the 5 of Cups, clarify natin. Yun tumalon, kunin natin siya. You have, yes, judgment card. Para sa amin, spirits mo, ipagpasa Diyos mo na lamang yung mga nangyayari. Parang, God, kayo na pong bahala. God, handa na po ako sa mga bagong bagay. Lilingon na po ako sa future. Yayakapin ko na po itong mga bagong opportunity. Kayo na pong bahala sa akin. Tulungan niyo po ako. Narinig yung mga prayers mo at tinataas mo talaga sa Kanya. At ngayon, patungo ka na sa bagong simula. Na maganda to ha, maganda, prosperous, talagang dito magka-transform ang life mo for the better. So, congratulations, Aries. Ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, bigyan mo na kita ng money cards, okay? Ayan. You have closed doors. Sarado ang mga pintuan. No good job opportunities. The current job is coming to an end. Start all over again. Yes, may bagong papasok sa iyong pintuan. Bagong pintuan na kakontokin mo. Ayan yun, no? New door. May bagong darating sa iyo na opportunity na kailangan mo yakapin. A new start. The Fool is here. Pagbabago, pagsugal sa mga bagong bagay. Uncharted territory, new things. Okay? Another message, public face. Follow your heart. Become who you want to be. Earn a reputation. It's okay to be yourself. Yes, like I've said, sabi ko sa iyo, di ba kanina, parang hindi mo kailangan sumabay sa agos nila. Embrace what makes you unique. Kung ano ka, kung sino ka. It's okay to be yourself. And ngayon, sundin mo ang puso mo. Another message of partnership. Joining forces with business partners for win-win cooperation. Prioritize your connection. Yes, yung mga backer mo dyan, yung mga connection mo, yun daw pagtibayan mo mga relasyon sa kanila. Makakatulong sila sa iyo sa mga bago mong simula. Pagdating sa iyong pera and career. Another message of new beginning. Yes, confirmation. Pero ka talagang bagong simula. And gift. May gift ka daw. You will discover new talents that will lead to new opportunities. Use opportunities that arise. Sa mga bagong papasok sa buhay mo, makikilala mo doon yung mga talent mo na hindi mo akalain before na meron ka. Sa mga bago mong gagawin ngayon, parang mas makikilala mo sarili mo, mas papayabungin mo yung sarili mo, at mas tatalas yung skills mo. Okay? Bago tayo ko rin ang outcome, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Apple, temptation will test you. Yes, kailangan hindi ka madidistract. Yung mga bisyo, alak, o kaya mga gimmick, baka daw matempt ka na gawin ng ibang bagay. Kailangan mo daw mag-focus sa goal mo this time, okay? Another message, harp, great happiness. Yes, pero ka daw great happiness this time. You have finger, warning you of a problem either now or in the near future. Normal naman yung mga problems. Kayang-kaya mo lagpasan yan. Another message, bridge, successfully overcoming a problem. Yes, ito yun, confirmation. Successfully mo daw ma-overcome ito mga problem ito. Walang problema. Magiging okay ka. Ang outcome mo for the month August, Aries, for your pera and career ay... Wow, 10 of Swords. Yes, blessing in disguise. Yung mga pagkadapa mo dito sa Tower card, yung pagkalugmok mo, pagbabago, yung mga, paano ba to? Yung mga nawawala daw, sabi ng spirits mo, blessing in disguise yun. May tinatanggal dahil pabangon ka na, paakyat ka na. Nakita mo yan, may araw, sisibol na ang araw pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong career. So, patapos ng pagkalugmok mo. 10 of Swords to, sabihin, dulong-dulo na to. Ito na yung pinakamalalim, pinakarurok na lahat ng pain, ang 10 of Swords. So, sabi rito, unti-unti ka nang babangon. Napakaganda for you. Kaya embrace new life, new beginning, new job, new career, o kaya new endeavor, anything na bago sa buhay mo, yakapin mo daw yun. Kasi yun yung magbabangon sa'yo sa hirap, magbabangon sa'yo sa pagkalugmok. Talagang kailangan mo lang makinig daw sa calling, makinig daw sa signs. And nakita ko rito, may call, text, or chat kang hihintayin. And sabi ng spirits mo, yun yung sign sa'yo na mag-move forward ka na sa mga bagong bagay, bagong pagsugal, taking the calculated risk, at ito na yung simula na pagbabago sa life mo. Congratulations. Clarify natin si 10 of Swords. Napakaganda for you. Congratulations. New beginning, mga bagong dapat mong abangan para sa buwan na ito. 10 of Swords being clarified by the 7 of Swords, 7 of Cups rather. Wow, opening doors. Tapos na ang pagkalugmok mo, magbubukas na doon yung mga pintuan o mga options o mga bagong pwede mong gawin. Kaya nakita ko rito, marami magbubukas sa iyo at marami kang pwedeng simulan
sa buwan ng Agosto. Nakita ko na makakabangon ka na at makakaalis ka na sa kumunoy na pinaglukumukan mo. At makakapamili ka na kung saan ka ngayon magsisimula ulit. New life, new beginning, it's yours. Ang kailangan mo lang talaga, Aries, tapang. Okay? Tapangan ang sarili. Everything will be fine. May mga magsasara, may mga iiwanan ka, pero sure ball, sigurado ako, maraming magbubukas para sa'yo. So, congratulations. So, yan po ang iyong August Pera and Career. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes, Aries. Mabilisan lang ito. Close your eyes and concentrate on that one question. Holy Spirit and Spirit Guides, bigatin kay Aries ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card because your angel guide nasa tabi mo ngayon, guaranteeing you the answer to your question today. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Aries, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the 9 of Wands in reversed. You have the 2 of Pentacles upright. You have meditation brings answers and romance. Okay, pagdating sa question mo kung love man yan, romance is there. It will be good. It will be good. Pero nakita ko rin dito, sabi ng spirit guides mo, ng angel guide mo, mamahalin mo daw yung bagay na gagawin mo this time when it comes to your question. Ito yung bagay na parang swak na swak sa'yo, parang ganyan. Pero ngayon, kung may alilangan ka, may takot ka, may duda ka, mag-meditate ka lang daw. Learn to be on yourself more para malaman mo yung tawag ng damdamin mo, malaman mo yung next big step mo para hindi ka confused, wala kang duda, wala kang alilangan, wala kang kaba, wala kang pangamba sa mga mangyayari. So ngayon, meditate, go to church, go to somewhere that is peaceful, park, ganyan, o beach, para makapag-isip ka ng tama sa mga bagay na yayakapin mo. Especially kasi kailangan doon ng paninindigan dito sa question mo. Parang papanindigan mo yan pag niyakap mo yan So ngayon, kailangan talaga ihanda ang sarili sa mga bagay na papasukin mo. Sabi naman ng angel guide mo sa question mo, you have the 9 of Wands in reversed. Parang pasuko ka, diba? O kaya parang hindi ka sigurado kung ipupush mo pa ba, kung para sa'yo ba yan, kung ready ka pa ba dyan, kung ito ba yung tamang daan. Sabi ng spirit guides mo with the 2 of Pentacles upright, parang yes para sa'yo yan Kailangan mo lang talaga ibalik yung balance ng buhay mo at mag-enjoy ka Siguro napupuno ka ngayon ng takot, napupuno ka ngayon ng alilangan at mga questions sa isip mo na parang akin pa ba to, makukuha pa ba siya, may chance pa ba ako doon. Sabi, meron naman, pero ngayon parang kailangan mo talaga mag-enjoy muna. I-bring back yung positivity at balance sa buhay mo. Sobra na yung pagod mo dito Sobra na yung pagod pag-iisip, pag-aalala, pag-aasikaso, to the point na yung balance ng buhay mo ay nawawala na. Sabi ng spirits mo, bring back the balance in your life. If you really want this, then don't quit. Hanapan mo ng mga maayos na paraan. Lagyan mo doon ang sistema o tamang approach o tamang order yung ginagawa mo sa question mo para ma-figure out mo kung paano mo siya magkikip sa buhay mo without sacrificing other things. Ngayon, nakita ko na kung talagang feeling mo hindi yan para sa'yo at naramdaman mo na pasuko ka talaga, you really need to ask yourself and meditate. Kaya importante talaga sa'yo, sabi ng angel mo, mag-meditate ka para mahanap mo sa puso mo, sa intuition mo, sa isip mo, kung ano ba talaga ang gusto mo sa question mo na yan. Gusto mo ba talaga siya o pangarap lang yan? Alam mo ba talaga yung pinapasok mo? Ngayon, commitment is needed from you. Kaya kailangan talaga committed ka sa pagsagot sa question mo and find in yourself, is this what I want? So Aries, that is the answer to your question. Hopefully po nakaresonate ka. Ito din po ang inyong August Pera and Career. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Aries, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.